صل على نبينا صل على محمد. Sinabi ng Allah Ta'ala sa banal na Quran, kapag tinatanong ka ng aking mga alipin tungkol sa akin, sabihin mo sa kanila na ako ay malapit. Ako ay tumugon sa panalangin ng sinumang nananalangin sa akin. Kaya't hayaan silang tumugon sa aking panawagan at manampalataya sa akin upang sila ay mapatnubayan. Surah Al-Baqarah 186. Kapag nagsisimula ang buwan ng Ramadan, agad nating naiisip ang pagpapalakas ng ating pagdarasal sapagkat ito ay isang pinagpalang buwan. Sa buwang ito, tinatanggap ang mga panalangin, kaya't maraming tao ang nagsisikap pumunta sa mga masjid. Ang dami ng mga sumasamba sa masjid ay mas higit kumpara sa karaniwang mga araw. Sa buwan ng Ramadan, ang dami ng mga sumasamba sa Fajr, panalangin bago sumikat ang araw, at Isha, panalangin sa gabi, ay higit na dumarami. At ito ay isang malaking pagpapala mula sa Allah. Kahit paano, nagkakaroon ng diwa ang mga tao na pumunta sa masjid at humiling ng biyaya mula sa Allah. Isa sa mga dahilan nito ay ang sinabi ng Allah Ta'ala, sa buwan ng Ramadan, ang mga demonyo ay iginagapos at ang mga pintuan ng paraiso ay binubuksan. Hadith. Ngunit may mga tao na nag-aakala na ang pagsamba ay mahalaga lamang sa buwan ng Ramadan. Iniisip nila na ang mga panalangin at pagsamba sa buwang ito ay sapat na upang sila ay mapatawad. Sa katunayan, maging mga hindi Ahmadi na Islamic channels at iba't ibang media sa iba't ibang bansa ay madalas inuulit ang mga hadis tungkol sa Ramadan. Ang dahilan kung bakit itinuturo ng Allah ang kahalagahan ng pagsamba sa buwang ito ay upang maging bahagi ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Kung ang pagsamba ay limitado lamang sa Ramadan, kung gayon ano ang ginawa natin sa natitirang 11 buwan? Kaya't ang maling pananaw na sapat na ang pagsamba sa Ramadan lamang ay dapat alisin sa ating isipan. Sinabi ng banal na propeta Muhammad SAW, sinumang magdasal sa mga gabi ng Ramadan nang may pananampalataya at paghahangad ng gantimpala mula sa Allah, ang kanyang nakaraang mga kasalanan ay mapapatawad. Bukhari at Muslim. Sa makatwid, kapag ang isang tao ay patuloy nagsisikap gawin ang pagsamba bilang bahagi ng kanyang buhay, mas lalo siyang magiging masigasig sa Ramadan. Ngunit may ilan na iniisip na sapat ng gumising sa gabi para sa pagsamba sa buwang ito. Bagaman ang tao ay likas na nagkakamali, ang Allah ay napakamaawain at mapagpatawad. Kung tayo ay nakagawa ng pagkukulang sa nakaraan, dapat nating pagbutihin ang ating sarili mula ngayon at manatiling matatag sa landas ng pagsamba at kabutihan. Ang isang Muslim ay dapat laging tandaan na ang layunin ng Ramadan ay upang magkaroon ng takot at patnubay mula sa Allah. At ito ay hindi lamang para sa isang buwan, kundi isang panghabang buhay na pagsusumikap. Ang Allah ay paulit-ulit na nagdadala ng Ramadan upang ipaalala sa atin ang ating mga tungkulin. Ang hukukullah, mga karapatan ng Allah, at hukukul ibad, mga karapatan ng kapwa. Dapat nating suriin kung paano natin natutupad ang ating mga tungkulin sa Allah at sa ating kapwa-tao. Sinabi rin ng Allah Ta'ala sa banal na Quran, kapag ang aking mga alipin ay nagtatanong tungkol sa akin, sabihin mo sa kanila na ako ay malapit. Ang tunay na umiibig sa Allah ay hindi lamang ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa isang buwan at nakakalimot sa nititirang 11 buwan. Ang isang tunay na alipin ng Allah ay nagsisikap na maging matatag sa kanyang pagsamba. Kung may mga pagkukulang tayo sa nakaraang 11 buwan, ngayon ay panahon upang punan ang mga kakulangan at tiyakin na hindi na ito mauulit. Ang tunay na umiibig ay sinusunod ang bawat kautusan ng kanyang minamahal.
Sa pag-ibig ng tao sa kapwa, may mga pagkakataon na magdudulot ito ng kasamaan o hindi kapaki-pakinabang. Ngunit ang pag-ibig sa Allah ay nagdadala lamang ng kabutihan at kapakinabangan, sapagkat siya ang bukal ng lahat ng kabutihan, ang tagapangalaga laban sa kasamaan at ang tagapagligtas mula sa kapahamakan. Sinabi ng Allah Ta'ala, "Ako ay tutugon sa inyong panalangin." Ang tunay na alipin ng Allah ay nagnanais ng kanyang kalapitan. Kaya't sa ating pagsamba sa Ramadan, huwag lamang tayong manalangin para sa mga makamundong bagay, kundi hilingin natin ang kanyang kalapitan at pagkalugod. Manalangin tayo. Ya Allah, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kalapitan. Ipagkaloob mo sa amin ang kakayahang manalangin ng tapat. Tanggapin mo ang aming mga pag-aayuno at panalangin. Kapag ito ang ating layunin, kung gayon, kahit matapos ang Ramadan, hindi na tayo mahuhulog sa kasamaan, kundi lalo tayong mabibigyan ng kakayahang gawin ng kabutihan. Sa banal na Quran, maraming beses binanggit ang tungkol sa mga hukukullah, mga karapatan ng Allah, at hukukul ibad, mga karapatan ng tao. Sinabi ni Hazrat Masih Maud salam na mayroong 700 na mga kautusan sa Quran. Sa panahon ng Ramadan, tayo ay hikayat na magbasa ng Quran, at sa pagbabasa nito, mahanap natin ang mga utos na ito na dapat nating sundin. Sa ibang pagkakataon, binanggit pa ni Hazrat Masih Maud salam na may higit na 700 na mga kautusan sa Quran. Ang isang tunay na umiibig sa Allah ay buong pusong sumusunod sa kanyang mga kautusan. Sinabi ng Allah Ta'ala, "Sabihin mo sa aking mga alipin na sila ay manampalataya sa akin upang sila ay mapatnubayan." Ang tunay na pananampalataya ay ang lubusang pagsunod sa Allah at sa kanyang sugo. Ang pananampalataya at mabubuting gawa ay magkasamang naglalakbay. Kaya't sa talatang ito, sinabi rin ng Allah na dapat nating sundin ang kanyang panawagan. Ibig sabihin, dapat nating gawin ang mabubuting gawa, maging matatag sa kabutihan at manalangin ng time team. Kapag ito ay nagawa natin, sinabi ng Allah, "Ako ang magiging kaibigan ng mga sumasampalataya." At kapag naging kaibigan natin ng Allah, mapapalapit tayo sa Kanya at patuloy tayong lalago sa ating spiritualidad. Ang kanyang pagkikinig sa ating mga panalangin ay patuloy na lalalim at magiging mas malinaw. Subalit, kung tayo ay magpapabaya sa ating pagsamba pagkatapos ng Ramadan at hindi na natin ipagpapatuloy ang ating pagsusumikap sa paglapit sa Allah, paano natin maasahan na siya ay mananatiling malapit sa atin, na siya ang ating wali? Ang Allah ay nagtakda ng mga kondisyon para sa pagtanggap ng ating panalangin. Ang unang kondisyon ay ang pagiging tapat na alipin. Dapat tayong maging ganap na tapat sa pagsamba sa Kanya. Tanggapin siya bilang tanging pinagmumulan ng kapangyarihan at huwag lumikha ng anumang huwad na Diyos sa ating buhay. Kamakailan, ang ilang kabataan mula sa Germany ay nagtanong kung paano nila mapapalugod ang kanilang mga nakatataas sa trabaho. Sinabi sa kanila na dapat nilang gawin ang kanilang gawain alang-alang sa kasiyahan ng Allah. Kapag ginawa nila ito, ang Allah mismo ang magbibigay ng biyaya at gabay sa kanilang mga amo upang maging mabuti sa kanila. Binigyan tayo ng halimbawa ni Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan radhiyallahu anhu na minsan ay naramdaman ang matinding pagkabalisa sa isang pagtitipon ng reyna sapagkat papalapit na ang oras ng kanyang panalangin. Nang tanungin kung bakit siya hindi mapakali, sinabi niyang kailangang tuparin niya ang kanyang obligasyon sa Allah. Sa huli, inayos nila ang kanyang pangailangan upang siya ay makapagdasal.
Ito ang uri ng pananampalatayan dapat taglayin ng bawat Muslim. Huwag nating isipin na hindi tinutugon ng Allah ang ating mga panalangin. Ang ganoong pag-iisip ay isang anyo ng kawalan ng pananampalataya. Ang tunay na panalangin ay hindi lamang para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa tunay na kalapitan sa Allah. Kapag ito ang ating layunin, ang Allah ay tutugon sa ating mga panalangin at pagkakalooban tayo ng kanyang awa at gabay.